usapang multi, mabuti na lang na parito ka, halika papakita ko. Dami ko kasi may tinabing bago, kung susumain siguro ani na pong sako. Tsaka ahay nako, patay na to. Ikis ka bata, ano yung kakatay sa'yo? Sali pusa, si Bansay ka bro. Sa tinutukoy mong bars, bantay ako. Multi kita-kita na naman yung difference sa kanila pag kami gumawa, hindi pilit. Tas kung sino pa yung mga silhouette, nagpapanggap na matinggas pero galawang impotent. pumilit para makatindig sa pagdadapa. Pisti pagkabanga, ang lupit, ang ganda nga ng beat sa bagawa. Dinaan sa instrument at kalabit na magdadala. Itirador to sa aking kalabit ka madadala. Palibasa din nagkakahuli mga buhay, kaya iba na lang ang hinahalukay. Kung hindi ko iniisip yung ika-anim na utos, di sana di ko na sila binuhay. Bang! Million views, ayos ba? Kung tagapakinig mo immature pa, ang dami mong nahawa. Ay sus, alam mo di ka lang cancer, virus ka. Isa sa mga pinag-uusapan ngayon sa mundo ng rap ay ang palitan ni na Six Threat at Flo G ng diss tracks. Matatandaan na nagkainitan na tong dalawa last year pa dahil sa linabas na kanta ng grupo ni Six Threat, ang Pilipinong Wak, na parang subliminal diss sa X-Battalion. Nag-react nga si Flo G sa kanta na to at dun na nag-umpisa ang mainit na back and forth nila ni Six Threat sa Facebook. 5 months later ay naglabas si Flo G ng isang kanta na pinamagatang Anli. Isang napakalupit at nakakagulat na track kasi kumpara sa iba niyang kanta ay kakaiba talaga to. Agad naman nag-react ang mga fans at sinasabi nilang sagot daw ito sa Pilipinong Wak ng 3 digits. At kung papakinggan naman talaga ay parang ganun yung pinupunto ng kanta. After 2 weeks, naglabas naman si Six Threat ng sagot. At ito, diss back na talaga siya kasi malalaman sa title pa lang ng kanta. And then 2 days later, may diss back agad si Flo G. At ngayon, waiting tayo sa posibleng sagot ni Six Threat. Hindi madaling tapatan yung pasalo kasi considering nga yung 2 days prep ay andun talaga yung quality sa diss track na to. Na kay Six Threat ang presyo ngayon, pero knowing him ay hindi naman basta-basta magpapatalo yan. Kaya lalong kaabang-abang talaga ang sagot niya dito. Sobrang entertaining talaga to, no? Kasi ngayon lang ulit tayo naka-witness ng gantong quality diss tracks. Yung labanan talaga ng rap skills. At galing pa sa totally different type of rappers. Yung isa battle rap heavyweight at yung isa naman mainstream superstar. Kaya makaiba din ang fanbase na nakikinig. At actually, yun nga ang maganda dito kasi yung fans ni Flo G na i-introduce din kay Six Threat and vice versa. Ayun, para sa video natin ngayon, i-review natin ang round 1 ng rap game na to. So it's gonna be Anli versus Expired. Yung Pilipinong Wak kasi parang call out lang yun eh. Dito talagang dikdikan na ng bara. At syempre, kung sumagot man si Six Threat sa pasalud ni Flo G ay gagawin din natin ang review yan para sa round 2. So yun, meron akong 5 categories sa review na to. First is yung rhymes, syempre yung multis, rhyme schemes at iba't ibang laro sa tugma. Second ay ang flow, kung gaano ka-creative maglaro ng tempo at ng delivery. Sunod ay ang beat. Sinali ko to kasi syempre ito yung nagsiset ng tono ng kanta at dito rin masusubukan yung rap skills ng isang rapper. Next is yung lyricism. Dapat kasali yung rhymes sa lyricism pero hiniwalay ko na siya kasi nasa rhymes yung emphasis ng dalawang kanta kaya hiniwalay ko na para mas ma-evaluate pa yung difference nila. Bali yung category na to, mako-cover dito yung iba pang elemento ng sulat, yung mga wordplay, metaphors, etc. And lastly ay yung content ng kanta o yung mga pinupunto nila. So bali, scorean ko sila per category with a maximum of 10 points. Sa huli, itatali natin ang score at titignan natin kung sino ang mas lamang sa dalawa. Pero bago natin simulan, paalala lang ulit, sariling opinion po ang maririn nyo dito. Kaya kung di man kayo sang-ayon sa akin, feel free to comment your own opinion sa ating comment section. Sabi ko nga pareho silang nagpaulan ng multis pero makaiba sila ng paraan. Si Flo G, dalawa lang yung sinundan niyang pattern all throughout the song at naging consistent naman siya sa pag-rhyme ng 4 to 5 syllables. Parang pinakita niya na hindi siya nauubusan ng rhymes kahit dalawa lang yung sinundan niyang scheme. Si Six Threat naman, paiba-iba siya ng rhyme schemes. Parang pinakita niya na kahit anong salita kaya niyang i-rhyme. Ganun yung naging dating nung kanya. At para mas lalong ma-differentiate yung laro nila sa rhymes, gumawa ako ng munting rhymes breakdown. Ngayon pa lang magpapaumanhin na ako kasi baka ulo nyo masira ko. Maninipa ako ng mga nagsabing mahina ko. Makinig kayo bihira to. Madalas na marinig sa kata na pakilig kasi malikot ang diwa ko. Kaso halata nakit mga galaw na wig. Hindi kayo masasagip sa makatuwid. May pag-asa na sila makatawid pag yung pangalan ay kung saan ay kakabit. Ganito dumikdik siksik mabigat sa dibdib. Alam kong hindi nyo to in-expect. Inakalin yung gawa ng incheck kaya wala kayong ideya. Ganito kalintek. Ano ba? Tamang sa mic lang nangangate. Bali, ako daming tunog natatae. Kala na makatanaw pasensya na't medyo mapangabi. Bata tabi at magagaling na ang papanik. Alapang batilig, nanginig, nangapa, nang marinig. Ang babala, nagpumilit para makatindig sa pagdadapa. Pisti pagkabanga, ang lupit, ang ganda nga ng beat sa bagawa. Dinaan sa instrument at kalabit na magdadala. Itirador to sa aking kalabit ka madadala. Dito naka-highlight yung primary rhymes nila per syllable pero yung mga internals dyan hindi ko na per syllable. Yung iba per word na basta makakakulay pa rin siya.
So yon, sa visuals na to, makikita nyo na mas colorful yung kay Sixth Threat. Meaning, mas complex yung multis niya. Dikit-dikit siya, nasusundan agad yung 5-syllable rhymes ng another 5-syllable rhymes. At every line, mas madami siyang nasisiksik na tugma. Yung kay Flo G naman, ibang skill din yung ginawa niya kasi yun nga, nagawa niyang i-stretch yung mga rhymes niya ng ganung kahaba. Ang naging problema lang, may mga naulit siyang rhyme like yung ko, medyo ilang beses nagamit yon sa first part ng kanta. Pero, nabawi naman yon sa mga internal rhymes. Kumbaga, hindi lang kasi siya sa dulo nagra-rhyme, kundi meron din sa gitna. Lalo na nung second half ng kanta, nung nag-shift siya ng rhyme schemes. May mga kapit-kapit din siyang naitahi. So yun, parehong impressive yung ginawa nila. Mas malinis yung kay Flo G. Pero para sa akin, mas ibang klaseng degree of difficulty yung ginawa ni Sixth Threat. Kasi combo talaga yung ginawa niya. At may mga nakabaon pa na rima na hindi mo agad mapapansin unless i-dissect mo talaga yung linya. So yun, para sa rhymes, bibigyan ko si Sixth Threat ng 10 at 8 naman kay Flo G. Papunta naman tayo sa flow. Dito, mas aggressive yung approach ni Flo G. Again, consistent siya sa flow niya from the start hanggang matapos ang kanta. At swabing-swabe yung pag-ride niya ng beat. Si Sixth Threat naman, mas risky yung ginawa niya kasi naging playful siya sa flow. Naging shifty siya. Kung mapapansin nyo, may times na nagiging inconsistent yung flow niya kaya nagmumukhang nawawala siya sa metro. At doon kasi kay Sixth Threat, yung creativity in terms of changing his tempo at na-feel ko sa kanya yung Eminem vibe dito sa track na to. Habang si Flo G naman, mas original at mas genuine yung flow niya. Siguro dahil ngayon lang natin siya narinig na gumawa ng gantong tipo ng kanta. Kumbaga may surprise factor din dun sa ginawa niya. Para sa akin, in terms of precision ng flow at clarity ng delivery, lamang si Flo G. Pero in terms of creativity naman at cleverness ay mas madaming kakaibang laro na ginawa si Sixth Threat. Kaya para sa akin, tie lang sila dito, 9-9. Sunod naman ay ang beat. Kung nagtataka kayo kung ba't kasali ang beat, hindi lang kasi to review about sa written ability nila, kundi sa kabuuan ng kanta. At syempre, malaking bagay yung instrumental. Kasi kung maganda yung verse mo pero hindi naman tugma sa beat, hindi magiging ganun kalakas ang dating, di ba? So ayun, pareho naman silang maganda yung beat. Yung tipong pang diss track talaga. Pero quality wise, mas nagustuhan ko yung beat na gamit ni Flo G. At oo, aware ako sa sinasabi nila na makatunog daw ito sa beat ni Joyner Lucas. Pero para sa akin, wala namang issue yun kung magkatunog yung beat. May issue lang kung yung mismong beat nila yung ginamit. Kasi may mga beats talagang makakaparehas ng bass, ng snare, minsan pati ng melody. Hindi din talaga maiiwasan yung ganto. Or minsan yung mga beatmakers na i-inspire din sa gawa ng iba kaya parehas sila ng tunog. So para sa akin, walang kaso yun kasi hindi naman talaga yung exact beat yung ginamit niya. Bibigyan ko to ng score na 10-9 in favor of Flo G. So yun, next, lyricism. So dito, mas may advantage si Sixth Threat kasi bilang isang battle rapper, mas gamay niya na yung paggamit ng mga iba't ibang elements. At yun nga mismo yung na-showcase niya sa kantang to. Mas battle-oriented yung ginawa niya compared kay Flo G. Mas gumamit siya ng references, wordplay, mas punchline-oriented. At ayun, mas madami siyang quotable lines. Yung ex-battalion, kakatay sa'yo. Yung kalabit na magdadala, tirador to, sa aking kalabit ka madadala. Sa tinutukoy mong bars, bantay ako. Yun, yung mga ganong double entendres, mas technical yung pagkakakonstruct nung kay Sixth Threat. Kaya no doubt sa kanya tong category. Pero may mga magaganda ding linya si Flo G. Yung 6 na pong sako line, yung silhouette, impotent na linya, astig nun. Tsaka yung iba pa, hindi kasi siya ganun ka-technical pero yung punto andun talaga. At ayun, pag-uusapan natin yan mamaya. Pero sa lyricism or technicality ng kanta, ibibigay ko yun kay Sixth Threat sa score na 10-8. At panghuli ay ang content. Parehong maganda yung pinupunto nila. Si Flo G, diss ito sa lahat ng mga haters at doubters niya, at the same time parang subliminal diss na rin kay Sixth Threat. Si Sixth Threat naman, although hindi talaga siya nag-name drop, ay mas direct yung approach niya towards Flo G at dinis niya din dito yung mga mumble rappers. So yun, ganun yung content nila, parehong malaman. Pero para sa akin, tingin ko mas nailatag ni Flo G ng maayos yung mga punto niya. Mas nadiinan niya, nagustuhan ko yung concept at nagawa niyang i-address talaga at sagutin yung mga masasamang sinasabi sa kanya. Pero sobrang ganda din nung mga punto ni Sixth Threat. Nagustuhan ko yung sinabi niya na maliit lang na pusa siya dati. Ngayon, leon na siya na nakikipagsabayan sa iba, which is totoo naman. Yung pag-address niya sa mumble rappers at ex-battalion, astig din nun. Pero mas na-emphasize kasi sa sulat niya yung technicality niya habang yung kay Flo G naman ay binuo para talagang pumunto. Kaya kay Flo G ako pagdating sa content, sa score na 10-9. Yun guys, ang total score natin ay 47-45 in favor of Sixth Threat. So using these categories with a point system, lumabas na mas lamang ang expired ni Sixth Threat kaysa sa unli ni Flo G. Pero ang tanong, does it really matter?
Men, lagi kong sinasabi na subjective yung mga gantong evaluation ko. Di ko ginawa tong video para sabihin sa'yo kung ano dapat ang pakinggan mo o kung ano ang mas malupit na kanta. Pero di ko rin sinasabi na masama kung mas nalulupitan ka sa isa. Ang masama lang talaga ay yung mang-hate at manira. Sana lang ay enjoy na lang natin tong entertainment na to at wag na tayong mang-hate. Napapansin ko kasi sa iba, porket fan sila ng isa ay matik na i-hate agad nila yung isa. Pwede namang i-appreciate pareho kasi pareho namang magaling, di ba? So ayun, i-enjoy na lang natin to and believe me, in the future magiging classic tong palitan na to. Hanggang dyan na lamang guys, kung nagustuhan nyo yun, hit subscribe for more videos. Peace! Hi, ako po si Looney. Nabalitaan ko po na 20% ng matatalino at matatapang na Pinoy ay nakasubscribe na sa Hip Hop Heads TV. Kaya kung ako sa inyo, alam niyo na ang gagawin niyo.